Ang pamagat po ng ating devotional message ay hindi kita hinahatulan ng biyayang nagpapanumbalik. Ang text natin ay sa John 8:1-11. Pero ang ating key verse ay nasa John 8:7. Ang sinumang walang kasalanan sa inyo, ang maunang bumato sa kanya. 1:8-7. Sa ESV, let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Palain niyo po ito sa aming puso. Manguna po kayo sa amin. Mangusap din. Bigyan niyo kami ng fresh revelation and teach us to apply it into our lives. In Jesus' name. Amen. Ang phrase na ito or ang storyang ito ay nung Lunes ko pa ginawa ito. Ay nung isang linggo pa. Tinintay ko na may panibagong idea na ibigay sa akin ng Lord pero wala eh. Talagang ito ang gusto niyang i-share ko sa inyo na hindi ko alam kung bakit at para kanino. Maaaring sigurong merong isa. Hindi ko naman na-expect na ito ay para sa atin lahat. Ang eksena ay isang napakatensyonadong tagpo sa Jerusalem. Galing si Jesus sa bundok ng Olibo, kinaumagahan, nagturo siya sa templo. Biglang dumating ang mga eskriba at pariseyo. Bitbit ang isang babae na nahuli mismo sa gawa ng pangangalo niya. Take note of that word. Bitbit. Talagang kinaladkad. Pero ang mahalagang tandaan, hindi nila layunin ang hustisya, kundi isa itong bitag para kay Jesus. Ayon sa batas ni Moises, ang babaeng nangangalon niya ay dapat batuhin hanggang mamatay. Ngunit sa ilalim ng Roma, bawal sa mga Hudyo ang magpataw ng kamatayan. Kung papayagan ni Jesus ang pagbato, lalabag siya sa batas ng Roma. Kung patatawarin niya ang babae, lalabag siya sa batas ni Moises. Pero ang tugon ni Jesus ay nakakagulat at makapangyarihan. Unang puntos, ang bitag ng legalismo, John 8:3. Sabi nila, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangalo niya. Ayon sa batas ni Moises, dapat siya ay batuhin. Ano ang masasabi mo? What can you say? Ginamit ng mga pariseo ang babae hindi upang ipatupad ang batas, kundi upang ipahamak si Jesus. Nasaan ang lalaki? Hindi ba't dalawa ang sangkot sa kasalanan? Ito'y maliwanag na pagpapaimbabaw at di makatarungan. Tayo rin ba minsan ay gumagamit ng katotohanan para husgahan ang iba ngunit pinabaliwala ang sariling kasalanan? Pangalawang punto, ang katahimikang may lakas. John 8:6-7. Yumuko si Jesus at sumulat sa lupa gamit ang kanyang daliri. Ito ang nag-iisang pagkakataon na isinulat ni Jesus ang anuman sa Biblia. Hindi sinabi kung ano ang sinulat niya. Marami ang niniwalang baka mga kasalanan ng mga tagapagparatang, mga Hudyo. Pagkatapos ay sinabi niya, ang sinumang walang kasalanan sa inyo, ang maunang bumato sa kanya. Isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Isa-isang narinig ang pagbagsak ng batong hawak. Hindi itinanggi ni Jesus ang batas. Ipinakita niya ang kabuang layunin nito. Ito ang layunin ng batas. Awa at katarungan. Pangatlo, ang biyayang nagbabago ng buhay. John 8:10, 11. Babae, nasaan sila?
Wala bang umatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka at huwag nang magkasala. Dalawang napakahalagang bagay ang ibinigay ni Jesus. Una ay awa, hindi rin kita hinahatulan. Pangalawa ay pagbabago, humayo ka at huwag nang magkasala. Ito ang tunay na ebanghelyo, hindi lang kapatawaran, kundi kapangyarihang mamuhay ng banal at pagbabago. Our biblical example is David, the adulterer and the murderer. Adulterer with Bathsheba at murderer nung kanyang asawa ni si Uriah, but later became the ancestor of the Savior and was called by God the man after God's own heart, renewed from sin. Marahil ikaw ay tulad ng babae, binigyan ng kahihiyan o takot ka sa iyong nakaraang mga nagawang pagkakamali. O baka ikaw ang may hawak ng bato ng paghuhusga, handang ibagsak, handang ibato. Ngunit si Jesus, sa kanyang kababaang loob, ay tumingin hindi sa nakaraan kundi sa posibilidad ng pagbabago. Pagtatapos, bitawan ng bato. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kasalanan. Ito ay pagpapahayag ng puso ni Jesus. Hindi niya kinukonsinti ang kasalanan, kundi hindi siya nagagalak sa pagpapahiya o paghahatol. Ang turo niya, judge not, you will not be judged. Pero tayo, ito ang hilig natin. Pag tayo na born again na, gustong gusto ating pumatol. Tingin natin sa ating sarili, superior. Tinatawag niya tayong mamuhay sa biyaya na may kabanalan. Sa susunod na ikaw ay matuksong humusga, kung maramdaman mong hindi ka karapat-dapat katulad ng babae, lalahanin. Naimuko si Jesus upang ibangon o itayo ang isang makasalanan. He knelt down to reach out and let rise the sinner. Tayo manalangin. Aming amang nasa langit, maraming salamat po sa iyong salita. Nagbibigay liwanag sa aming mga pusong makasalanan. Salamat sa aral sa babae na nahuli sa kasalanan, ngunit sa halip na hatulan ay inyong pinagkalooban ng awa, pag-ibig at panibagong simula. Panginoon, kami rin ay kadalasang tulad niya. Marumi, nahihiya, at dinadala ang bigat ng aming mga pagkukulang, kasalanan. Ngunit ngayong gabi, ngayong umaga, kami nagpapakumbaba at lumalapit sa inyo. Salamat dahil hindi ninyo kami hinahatulan, kundi minahal, natawad at binigyan ng panibagong layunin sa buhay. Tulungan niyo kami mamuhay ng may kabanalan, hindi raw sa sariling lakas, kundi sa biyaya ng inyong habag. Turuan ninyo kaming itapon ang aming mga bato ng paghuhusga at tularan ang inyong puso na puno ng katotohanan at kahabagan. At kapag kami bumagsak muli, palalahanan niyo kami na may Diyos kaming hindi sumusuko sa amin, hindi mo kami sinusukuan. Diyos, na yumuyo ko para itayo kaming muli at nagsusulat ng panibagong kwento sa labok ng aming pagkadapa. Ito po ang aming panalangin sa tawing pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Ang last word natin, sabi ni Luis B. Esmedes, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Good morning po sa lahat. God bless.